my beloved Boss Mike Cervera. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pakawala ng Malacanang si dating Senador Antonio Trillanes. Buwalta naman ng palasyo, guni-guni lang daw yan ni Digong. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Itong si Trillanes, talagang mukhalakan yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang kano yan, walang pera yan. Ito ang derechahang Kapal naman ang mukha ni Digong talaga, no? Sabi, walang pera yan. Ganito lang naman yan. Digong, baka naman hindi mo katulad na kurakot yan. Kaya walang pera yan. Di ba mga kababayan? Baka naman hindi niya katulad na kurakot yan. Si Mayor Trillanes. Kaya walang pera, Digong. Yan tuloy. Yan tuloy. banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay dating Senador Antonio Trillanes. Kasunod yan ng pagsiwalat ni Trillanes sa Quadcom hearing na higit 2 bilyong piso umanong drug money ang pumasok sa iba't ibang bank accounts ng mga Duterte. Balak na raw ni Digong nakasuhan ng libel si Trillanes dahil sa mga paratang nito. Nako, paratang Digong, 2016 pa yan. Tapos bakit ngayon sasabihin mo, Digong, na si Trillanes, bata ng Malacanang at Palasyo. Kasi alam nyo, gusto niyang punteriyahin si Pangulo. Si Digong pasimple to. Sinasabi niya na bata daw ni Pangulo. Paano magiging bata, Digong? Kung nung 2016 pa siya, hinahabol ka na. Digong, isipin mo maigi yun. Tapos sabi pa niya, wala naman akong kasalanan dyan kay Bongbong. Alak ka? Digong, hindi pa nga nag-i-eleksyon. Binabanatan mo na yon. Tapos ngayon sasabihin mo, wala kang ginagawang masama doon. Bawat salita mo pinupulot ng mga tanga at bobo. Diba mga kababayan? Sino ba source ng mga tanga at bobo? Diba ito? Lahat ng sabihin nito, gamit ng mga yon. Alak ng pating na talaga. Kita mo, yung mga basher dito, yung tawag mo na bangag, adik si Pangulo, abay gamit din nila rito. Ganong katanga yung mga tagasunod mo. Tapos sasabihin mo, hindi mo binabanatan si Pangulo. Tuloy. Pero kumbinsido ang dating Pangulo kung bakit sila pinupunteriya ni Trillanes. Tataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na wala naman kaming kasalanan sa kanila. Kita nyo, wala daw kasalanan sa kanila. Kita nyo? Wala daw siyang kasalanan sa Malacanang. Tek na buhay talaga si Digong. Mahusay. Ang galing-galing magsinungaling, tuloy. Ako nag-atake kay Presidente. Hindi daw umaatake sa Presidente. Ewan ko kung mapaniwala mo yung mga nandito. Pero, yung mga tangat bobo, maniniwala sa'yo. Di ba? Ni Trillanes. Tataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Kita nyo, hindi daw siya nag-aatake kay Presidente. Kaya nga nagkagulo-gulo dahil sa'yo. Nagpatawag ka ng prayer rally pero panay mura nyo. Tapos dun, nag-umpisa ang paghihimagsikan ng mga tanga at bobo. Biruin mo mula nung nagsalita ka sa entablado na sinabi mong meron tayong bangag na presidente. Ayon, akala mo mga nasaniba na ng mga demonyo.
Kita mo yun, oh. Si Maharlika, Banat Bay, lahat sila. Akala mo talaga. Si Lucifer, abay, dumapo sa katawan tao nila. Tapos sasabihin niya, ano, wala naman akong ginagawa masama dyan kay Presidente. Hindi naman ako umaatake. Putik na buhay talaga. Ang galing niya magsinungaling, ano? Di ba, paring Jai? O, sige, tuloy. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Nako! Mayor, oh! Oh, inakusahan ka na naman, oh! J-Pro, oh, sa inyo po lahat, Brenda Borton, Beauty, Alain Olicia, Cherry Morikawa, oh, Joey Salvaboro, oh, Batang Pasaway, yay! Oh, alam ko, si Mayor Trillanes, yaan nagtatrabaho kay Presidente. O, diba? Kaya nga yan eh. Tingnan nyo yung mga vlogger. Lalong-lalo na si Mike Cervera. Laging pinagtatanggol yan si Trillanes eh. Yan eh. Yan eh. Napakalaking ano na yan eh. Napakalaking ebidensya na yan. Pag pinagtanggol ni Mike Cervera yan, nako, sigurado, bata rin yan ni Presidente. Tignan nyo, yung mga kasama niyan ni Mike Cervera. Pinagtatanggol din yan eh. Oh. Gusto niyo bulong ko? Bulong ko gusto niyo? Wag na. Oo. Sige, tuloy. Sagot naman ng palasyo. Ano? Ganun na lang. Ano? Ano? Digong, sabi ni Bersamin, ano? Ano? Utik na yan, Ano, Digong? Wala, hindi na uubra yung ano mo. Pangkanto mong mga baana to. Mukhang mga sanggano din to eh. Sagot naman ng palasyo. Ano? Ganun na lang. Ano? Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Alam niyo sa totoo lang, alam niyo sa totoo lang, kapag ka talaga kayo nasa posisyon, kayo talaga yung may karapatan na manginis at mambuli. Ganun na lang. Uy! Putik! O, sige, tuloy. Ano? Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na yan. Hindi rin naniniwala ang ilang miyembro ng Quad Hallucination. Putik na yan, guni-guni! Oy! Kibuloy-tuloy. Digong! Guni-guni mo na lang daw yun, sabi ni Bersamin, Ano na? Putik na yan. Hallucination? Mga kababayan? Kate Anderson, Hindi, ako tuwan-tuwa din dun eh. Paano na kasi yan, mga kababayan? Tapos, nag-live pa yung mga yan na na sasabihin, didemanda, Jojo Chavez, late ka na. Tulad ni Juan Arlis, late na rin. Didemanda ko yan sino to? Si Trillanes. Oo. Bata yan ng Malacanang. Butik na yun. Napakatagal na yung kaso mo na yan. 2016 pa, problema mo na yan. Ang problema, hindi mo ginawa ng paraan. Hindi ka umubra kay Trillanes. Noon hanggang ngayon. Butik na yan. Kakontrapelo mo talaga, Committee na may ugnayan si Trillanes sa Malacanang kahit noon pa man. Grabe talaga, sige, tuloy. Hindi rin naniniwala ang ilang miyembro ng Quad Committee na may ugnayan si Trillanes sa Malacanang kahit noon pa man daw ay kritiko na ni Duterte si Trillanes. Kaya nga, dati pa naman yan, mula noon hanggang ngayon, hindi naman nagbago ng posisyon. Kung si Digong noon, nasa ibabaw, nasa ilalim na ngayon. Anong pagkakaiba nun? Wala naman yun sa posisyon. Di ba? Pero ang maliwanag dito, mga kababayan,
2016 pa noon, binabanatan na ni Mayor Trillanes si Digong. Tapos bakit kailangang idamay si Pangulong Bongbong? Siya kung ano yung alitan netong si Trillanes at si Digong. Hindi nga sumasagot yun. Napakabait nun. Bakit kanyo? Ultimo si Panelo nagsabi na si Pangulo, mabait na tao yan. Tapos maghahanap sila, huhulaan nila kung sino sa Malacanang ang merong kakonekta. Putik na yun. Siyempre kung walang alam si Pangulo dyan, edi wala. Tingnan nyo, panoorin nyo to mga kababayan. Tigil natin yan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. May pera ako. Pero yung totoong amount at totoong bangko. Kasi actually, ang pinalalabas ni Trillanes, marami kang pera dahil marami kang ninakaw. Yun ang talagang propaganda laban sa iyo. Kaya Totoo naman ang lakas naman. Di ba totoo naman? Patay tayo dyan mga kababayan. Natawa ako dito sa sinabi ni ulit. hindi mo masabi, hindi mo sila turuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. Labas daw yung totoo. May pera naman daw siya talaga sa bangko. Yun nga yun. Kung may pera ka, wala. Pakita mo kasi iba-iba sinasabi mo. Sabi mo, wala kang pamasahe. Ngayon, sinagot na nila ng Quadcom. Pamasahe mo hanggang sa ICC. Alam niyo yun? Hanggang ICC, sinagot yung pamasahe nito. Panelo, banat. May pera ako, pero yung totoong amount. Totoo ka ng totoo. Paano namin malalaman ng totoo kung ayaw mong pumirma ng waiver, Waiver lang ang kailangan namin, Ang daming totoo na sinabi mo, pero yung pirma mo hanggang ngayon wala pa rin. Natapos ang mahabang-habang pagdinig sa Quadcom. Nako, lahat nag-aantay kung pipirma yun. Ang ending, nga. Tuloy. Totoong bangko. Kasi actually, ang pinalalabas ni Trillanes, marami kang pera dahil marami kang ninakaw. Yun ang talagang propaganda laban sa iyo. Bakit? Hindi ba totoo yan? Si Panelo! Sa tingin mo, hindi totoo yan? Kasi yun ang iniisip ng maraming tao. Di ba? Yung ginagawa nito, itong mga ito, sasabihin, ididemanda si Trillanes. Bakit kailangan nyo pang mag-live na dalawa? Gawin nyo na, pumunta kayo sa korte. Demanda nyo si Trillanes nang sa ganon magkaalaman na. Sige, tuloy. Kaya, at saka yung sabi niya, drug money. Yun, isa pa yun. Dapat patunayan niya yan kasi mahabang kailangan niya i-link niya ako doon sa hanggang dulo ng daigdig kung saan yan. Ganito lang naman yan. Sa totoo lang, apektado si Digong dyan. Di ba mga kababayan? Yan ang problema sa mga bully. Kapag sila na ang binanatan mo at binuli mo, nakto mga kababayan, yung pambubuli nilang nararanasan, nakasiyahan, pagdating sa kanila at sila na yung binuli mo, nako, higit pa sa 100 beses ang balik niyan para sa kanila. Kaya tignan nyo, apektado. Kasi kung ako si Digong, ganito yan. Kung hindi totoo yan, ganito gagawin ko. Tatawa-tawa lang ako. Tatawa-tawa lang ako. Ganon. Kaso mga kababayan, nahihirapan siyang palusutan at makabawi kay Trillanes.
Kasi nako-corner siya eh. Marami nang nagsasabi niyan. Kahit yung mga kilalang political analyst, ganyan din ang nakikita dyan eh. Oh, kita niyo tong dalawa na to? Wala na. Apektado. If you cannot prove it, then they gusto. Sa karami niyang level na masasalubong. Paano nga mapapatunayan ng Digong kung totoo na mayroon kang bank accounts na naglalaman ng sandamakmak na pera kung ayaw mo naman pumirma ng waiver? Digong, pirma na. Parang matapos na. Mapahiya si Trillanes, di panalo ka. 'Di ba? May bonus pang sampal yan, ha? Pirma ka na. Dali na. Tatay Digong. Siguro dapat ginaganon no? Tatay Digong. Sige na, Tatay Digong. Pirma ka na, please. Kasi kami naghihintay din. Diba? Diba? Eto. Ano? Oo. The best na president. Nung panahon ng panahon ng dinosaur. Eto na. Sige, tuloy. Surely, yung isa dyan, hindi lang fine. Imprisonment talaga. Imprisonment daw talaga. Nung panahon mo nga, hindi mo napakulong. Si Digong. Siguro tama yung sinabi ni Bersamin. Naghaha-hallucination. Pero nyo ngayon pa yan nagmagaganyan. Nung panahon niya nga na presidente siya, hindi niya napakulong. Tapos ngayon sasabihin mo, mapiprison? Digong naman eh. Tapos yung mga DDS, lagot ka Trillanes, mapapakulong ka na. Wala na sa power. Wala na sa power si Digong. Nakakalimutan nyo yata. Baka akala na itong dalawa, abay nasa Malacanang pa rin sila. Wala na. Tuloy. Serious charges yan eh. Lalo na yung allegations ng druga-druga. Alam mo ng taong bayan, alam ng taong bayan kung ano ang totoo. Alam nyo daw totoo. Ha? Grabe no? Alam nyo totoo. Tuloy pakinggan nyo So, siya yung nagsisinungaling. Siya ang may problema, hindi kami. All we have to do is, gano'n na yan, sir eh. Sabi niya, bangko. Adi, buksan namin yung bangko. Sabi ko, i-waiver. Binigyan ko, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. Sige, buksan ninyo. Kaso nga hanggang ngayon wala pa yung waiver. Ano ba, Digong? Ganyan lang yan lagi. Isasabi, bibigay ko yung waiver. Sige, buksan ninyo. Digong, hindi ka nga pumirma. Napakatagal nyo doon. Tapos sasabihin ninyo, bibigay nyo, pipirma kayo ng waiver. Putik na buhay talaga yan. Sige, ang hina ng boses ni Digong kasi nasa cellphone yon. Dapat kasi nag-zoom para mas malinaw. Oy, Panelo, pwede mo naman kasing paakyatin sa channel mo. TikTok, Facebook, pwede yon. Di dalawa sana yung mukha nyo. Kaya lang, baka pag nagkatabi mga mukha nito, malalaman nyo na totoo. Okay, tuloy. Tignan ninyo. Huwag lang ninyo isabi sa iba. Titignan ninyo. Madali lang naman yan. Yan, ganon. Sige, buksan natin. I-prove mo niya yung ngayon. Drug money niya.
So, lifetime savings na yun, pagti-retire. so desidido ka na mag-file ng kaso. Kasi dito lahat. Disi. Ano yun, baby? Sabi ni Panelo, tingnan nyo, sabi ni Panelo, may buwelo eh. Kunya yan ngayon, drug money niya. So, Lifetime savings na yun. Oh, buwelo na, buwelo. Buwelo na, buwelo. so desidido ka na mag-file. Desidido ka nang mag-file. O sige, pakinggan nyo nga ng boto muna. Kasi may hina yung audio, lalakasan ko lang ha. Game. Ng kaso. Desidido lahat. So, pa, Lahat ng anak ko, desidido mo. Individually kami. sige, pawa ka natin kay Paulo, sa inaanak mo. Oo. Kaming dalawa ang mag-aabogado sa iyo. Sige, okay. Ikaw naman talaga. Oh. Sige. Okay. Oh, sige, magpahinga ka na. Sige, salamat. Oh, salamat din. Oh, magbabay ka na sa mga nanonood sa iyo, nakikinig sa iyo. Nagmamahal po. Madami nagmamahal. Pilipinas at yung naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala naman akong magawa. Hindi ko kayo mapili. Pero kung yung naniniwala sa yung katarungan at yung sa pagkatao ko, all you have to do is to go to Davao. At tingnan ninyo kung ano ang sitwasyon ko sa buhay. Malaman ninyo ang totoo. Eh, alam mo ba, Presidente Duterte, yung TikTok ko kanina, umabot ako ng almost 9,000. Ano yan, incredible yan. Kasi ordinary, less than 1,000 lang eh. Hindi, nung pumasok ka, nawala na sila kasi dito Nandito ka... sila ngayon. Ano dyan sila? Kasi nung pumasok ka, itong ginagamit kong telepono. Pero ngayon, nakikita ka na nila. O naririnig ka pala. We love you, Tatay Oh, Digong. puro nga we love you nakalagay rito. Ako sa ito, tumaan ako pagka-presidente. Oh. Gusto ko magnakaw ng bilyon noon pa. At saka kayang nakawin. Hindi ka nga nagnanakaw. Ang dami nga nagnanakaw. Kaya kong hakutin ang pera ng kung saan-saan nung presidente ako. Pero nung lumabas ako, taas no ako, isang 5 centimos wala ako. Dinala na sobra sa bayad ng gobyerno sa akin. So, diyan tayo magtapos. We will end up yung ano yung totoo. Ang panlaban mo kay Trillanes, alam ko hindi naman lalaban ng barila niya. Takot. Hawak-hawak ko pa na yung microphone, pa-dive na siya. Hindi lalaban ng barila niya, pero ang alam mo sa mga klaseng ganong tao, katotohanan. Truth will set us all free. Nox. And truth will put him in jail. Nox. Sigurado yan. Ah. Sigurado, pagbuhayan pa siya mag-abot ng judgment yan. Sigurado, libel. Anak ng puta. Sigurado, conviction. Sigurado yan. Mali pa ang spelling ni pangalan ni Paulo, pati yung pangalan ni Hanalit Pulang N. Anong klaseng saan niya kinuha yan? Mali spelling. Mabuti. Pati spelling. Mabuti, hindi siya maling grammar kagabi. Kaya, yan lang patanda sa tao. Ang ano lang truth, but state-sponsored ito si Nograles. Ayaw ko kung anong galit ni Marcos sa akin. Wala akong galit sa kanya. Pero pagka kung meron, tingnan ko kung anong magawa ko. Pwede rin naman na hindi si Presidente. Pwede naman yung isa. Diba? Na
Yung isa, Kasi itong presidente ito, non-confrontational, napakabait eh. Kaya, ayaw nga sumagot eh. Ha? walang salita, wala akong narinig. Ngayon, mag-uumpisa na ako kasi alam ko back up siya ng Malacanang. Kung alin man dyan sa nakatira sa Malacanang, basta Malacanang. So, bibirahin ko na yung katorpehan ng gobyerno na ito. Yung yan ang asahan ng bayan. Hindi ako mag-iimbento ng issue. Naging fiscal ako naging mayor ako, naging presidente ako. Dito lang tayo sa totoo. Hindi tayo lalabas sa totoo. Approve. Kita tayo. Puti. Narinig nyo? Sumakit ang ulo ni Panelo. Putik na yan, ang haba ng paalam. Kanina pa sabi magpahinga na, mga kababayan. Tapos, ang nangyari, teka muna. Teka. Ang nangyari, ayun, sabi ni Panelo, mabait naman daw si Pangulo. Mali spelling. Mabuti. Nograles. Ayaw ko kung anong galit ni Marco sa akin. Wala akong galit sa kanya. Pero pagka kung meron, tingnan ko kung anong magawa ko. Pwede rin naman na hindi si presidente. Pwede naman yung isa. Diba? Kita nyo? Bakit? Yung isa. Kasi itong presidente ito, non-confrontational, napakabait eh. Kaya, Yan ang problema sa inyo. So ano na pinapaniwalaan ng mga to? Kung mabait pala talaga si Pangulo, sa kanila galing yun, no? Mabait si Pangulong Bongbong. So ano pa pinaglalaban ng mga to? Sa totoo lang, ang sakit na ng ulo ni Panelo. Tapos biglang babanat yung isa, Sasabihin, babanat na. Noong ka pa bumabanat kay Pangulo. Kasi alam naman ni Panelo kung ano totoo. Kaya lang yung matanda, dahil sa sobrang gigil, sobrang gigil nila. Dahil sa mga nangyayari sa kanila, hindi na nila alam kung sino ang sisisihin nila. Kaya ang napagdiskitahan, nako, baka mamaya ang bagsak niyan, si First Lady, anak ng tinapa na yan. Ano, Panelo, di ba? Nasa Malacanang daw, Marian Tomas eh. Si Romualdez nando doon sa Kongreso eh. Wala. Hindi na nila alam kung sino talaga ang may pakana. So ngayon, mga kababayan, narinig nyo naman. Itong si Digong pinipilit pa talaga. Sinabi na nga ni Panelo na mabait si Pangulo. Pero si Digong, ipipilit niya na. Ngayon babanat na ako. Oo. Yung isa dyan sa Malacanang. Kasi First Lady. Yung isa dyan sa Malacanang, nako. Total naman bata na Lisa Trillanes. Eto, babanat na ako. Ano pang banat ang gagawin nito? Halos lahat na binanat na nila. Binuhos na nila. Di ba? Binuhos na nila lahat Batuhan ng mic. Ito, mas mabigat ito gamitin mo. Putik na buhay talaga to. Kaso nga mga kababayan, itong mga ito, ang sinisisi, si Trillanes, na bata daw na Malacanang
Hallucination ng palasyo ang banat ni dating Pangulo Rodrigo Duterte kay former Senator Antonio Trillanes na pakawala umano siya ng administrasyon. Balitang umaapa. Ayan kita nyo, balitang-balita yan. Trending. Yung sinabi ni Digong. Kaya yung sinasabi ni Digong, mga kababayan, against kay Digong o pabor kay Digong, nakaantabay yan. Kung ano yung sasabihin ni Digong, gagamitin ng mga pumapabor yan sa kanya. At yung mga hindi naman pabor, tutulig sa inyan. Diba? Paano? Ito naman si British. Tingin. Nako. Ang laswa ng picture nyo. Nainggit ako. Totoo naman bayaran si Trilling. Ano ebidensya mo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Manang-mana kayo sa tatay nyo. Salita lang na salita, wala namang ebidensya. Kung totoo walang kasalanan si Digong, pirma na ng waiver. Pirma. Ganon. Diba? Pirma! Tuloy. Ante mula kay Aileen Taliping. Alam mo, mahirap pumasok na sa ganito. Hallucination. Tinawag ng Malacanang na guni-guni ang hinala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si dating Senador Antonio Trillanes IV ang panibagong atak. Nilagay ko pa yung sinabi mo, bobo. Dilala, diyan ka, huwag ka mapipik ko. Okay na yon. Iahon sa putikan. Talay! Dog ng Malacanang. Ito ang maiksing sagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin makaraang hinga ng reaksyon sa naging pahayag ng dating Pangulo na posibleng may basbas umano ng Malacanang sa panibagong pag-atake sa kanya ni Trillanes. Tumanggi na ang kalihim na magsalita at ayaw patulan ang duda ng dating presidente. Lumutang ang hinala ni Duterte na atakdog ng palasyo si Trillanes dahil hindi umano gagalaw ito kung walang nasa likod nito dahil wala naman itong pera. Dahil dito, planong kasuhan ng libel ni Duterte si Trillanes dahil sa patuloy na pag-atake sa kanya at sa kanyang pamilya kaugnay. Patuloy? Digong, wala na yan. Huwag mong takutin. Si Magdalo. Diba? Huwag niyong takutin ang isang Magdalo. Tinataya nga buhay nito. Diba? Tinapat dito. Tangke nga. Tangke sinalubong nito. Si Digong pa kaya na hindi makalakad? Alokohan yan, mga kababayan. Palasyo si Trillanes dahil hindi umano gagalaw ito kung walang nasa likod nito dahil wala naman itong pera. Dahil dito, planong kasuhan ng libel ni Duterte si Trillanes dahil sa patuloy na pag-atake sa kanya at sa kanyang pamilya kaugnay sa malaking pera umano nito sa bangko na nagmula pa umano sa illegal na droga. Totoo naman Hindi lang naman si Trillanes may sabi niyan. Baka akala niyo wala tayong ebidensya. Pasok. Noon pa yan. At siyam na iba pa, kaugnayan ng umano'y pagkakasangkot nila sa pagpuslit ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu galing China noong 2017. 2016 binabanatan ni Trillanes. Hindi pa tumigil yan. Ayan, nabalita pa. 2017, abay tumitira pa. Diba, mga kababayan? Sa ano ngayon? Sasabihin nyo si Trillanes? Si Trillanes bayaran? Ayan binabalita kayo. Nagpupuslit daw kayo ng napakaraming droga. Ma'am Jo, nawala na sila. Wala na akong kasiyahan. Biruin mo, isang beses ko lang sinabi na iahon sa putikan. Biglang nawala na siya bigla, Malamang totoo yun. Nakachamba lang ako. Boy DiCaprio. Erlinda Tangalin, Ulit. Pasok. Paulo Duterte at siyam na iba pa, kaugnayan ng umano'y pagkakasangkot nila sa pagpuslit ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu galing China noong 2017. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte.
Alam nyo na mga kababayan, sangkot sila talaga sa droga. Nabalita pa yan. Kaya nga, hindi nyo ba napapansin, yung droga nila galing sa China. Paano sila magagalit sa China? Kung yung mga epektos nila, ano ba yan? Libre ba yan? Diba? Libre ba? Uy, Jojo Chavez, kung makaganyan ka naman ha. Galing ko ba o kasama ni Maharlo ka sa British? Sige, tuloy! Naghain ng reklamong drugs. Nako, ito na! Oo, si Trillanes na naman! Pasok! Smuggling at graft and corruption si dating Senator Antonio Trillanes IV. Laban kay Davao 1st District Representative Paulo Duterte at siyam na iba pa. Kaugnay ito ng 6.4 billion pesos na shabu shipment na naipuslit sa bansa galing China noong 2017. Bukod kay Pulong, dawit din sa reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio at dating Customs Chief ni Canor Faeldon. Nako! Ito, si Faeldon, naligaw ng ano ito, naligaw ng landas ito. Nasilaw siya maraming kwarta. Kaya pati droga na sinasabi nila, na ayaw nila, abay pinasok daw nila. Diba mga kababayan? Ayan sa balita ah. Grabe, diba? O sige tuloy. Sa kanyang complete affidavit, pinagbasehan ni Trillanes ang mga dokumentong nakalap mula sa investigasyon ng Senado sa 600 kilong shabu shipment. Pinalusot daw ito sa Bureau of Customs at pinadaan pa sa kanilang express lane. Ayon kay Nako, express lane pa talaga. VIP ha? Sana all talaga, no? Grabe, oo. Minandro ni Badura. Tuloy. Trillanes, nagsilbing facilitator, sinapulong, Carpio at Faeldon para Grabe kita nyo dami huli talaga yan mga kababayan. Magnetic lifter. Kung natatandaan ninyo, may pinalabas tayo na ano? Nawala daw laman yung magnetic lifter. Sabi ni Digong, pero etong nahuli may laman no. Kita nyo? Sige, pasok! kapasok sa bansa ang naturang kontrabando. Ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Wala, Digong, di mo kaya to. Hindi mo kaya. Pag nagkaroon ng halalan, dalawa lang, kunyari lang ha. Kunyari lang. Ballpoint, nandyan ba? Ballpoint man. Shoutout sa'yo. Ito ha, mga kababayan. Pag tumakbo, kung ngayon gagawin ng halalan, Trillanes at si Digong. Sa tingin nyo, sino mananalo sa dalawang yan? Putik na yan. Hindi mananalo sa Digong. Si Digong? Kahit unahan na lang maglakad eh. Teresita. Teresita Tan, Magdang Avila, shoutout po sa lahat ng mga bagong dating, sa mga hindi pa nagla-like. Mag-like na kayo. Roberto Cabe, Digong, nasyukol, nagalit sa bank account na hawak ni Trillanes. Ang pikon talo sa katotohanan, hindi nga malabas. Ayaw pumirma ng waiver. Di paano yan? Di wala pa rin mangyayari yan. Tuloy. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Dagdag pa niya, malinaw na ginamitan ng impluwensya para maipasok sa bansa ang shabu shipment, kasama rin sa sinampahan ng reklamo si Charlie Tan. Makakapasok ba yan nung panahon ni Digong, mga kababayan? Makakapasok ba yang mga shabu na yan kung walang basbas ni Digong at ni Pulo? Tanong ko lang naman. Tapos itong si Charlie Tan, nakamakailan na huli yan. Diba? Sino? Kapatid dito ni Michael Yang. Tuloy. Umano'y business partner ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang noong Duterte administration. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan. Nakapartner ito ni Michael Yang. Nako. Magkapareha sila ng triad. Tapos ang naging protektor ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Nako, yung magbayaw.
Kayo ba naniniwalang walang mga pera yan? Oo, kaya kahit na mawala na yan sa politika, hindi na maghihirap yan. Sarap ng buhay, di ba? Oh, kita nyo, itong mama na ito. Hoy, mga taga-Caloocan! Ito, si Trillanes! Putik na yan, tinataya ang buhay para sa bayan. Oh, di ba napakaswerte ninyo? Oh. Ganon talaga, Jinkohi. Oo, family business nila yun. Ano? Oo, marami daw pa rin naniniwala kay Digong sa paninira ni paninira dito kay Trillanes. Talagang ganon. Yung mga tao, hindi pa rin mawawala. Yung alin? Yung pagkabobo. Oh, ganon, di ba? Panalo na yan, Trillanes. Nako. Oh, sige, tuloy. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Paildon, sina Allen Capuyan at iba pa. Nako, Paildon kasama niya yun na nag-awkward. Yung pala mayroon ding plano. Sabi dito, Trillanes, sure win na yan sa Caloocan. Oo. Kampanya nyo naman. Kung hindi totoo ang akusasyon ni Trillanes, dapat ikinaso. Kinasuhan na yan. Diba? Kaso wala nga. Bakit hindi kinasuhan? Ballpoint man Dami mong pan. Ito, dami mong panso. Tuloy. Mga na-mention dun sa case. Noong 2018, sabi dito sabi ni Diggs walang pamasahe pero nung pinakita ni Trillanes, biglang nagkaroon ng 5 billion. Yun na nga. Pero ninyo kung paano yung panloloko niya. Walang pera tapos biglang may 5 billion daw. Maniwala kayo dyan. Kahit tanong nyo pa kay Francis de Guzman, mas maraming pera si Digong kaysa kay Mangusin. Oo. Diba? Si Mangusin, namamalimos na lang. Tuloy. Parehong reklamo rin ang inihain laban kina Duterte at Carpio, pero binasura ito ng ombudsman dahil siyempre, basura yan. Kontrolado nila kaya nga ngayon nagkaroon ng pagkakataon na alam ni Senator Trillanes na magiging mayor ng Caloocan na na nasa tamang panahon na para ipagpatuloy yung naumpisang laban niya. Okay, tanyo? Kasi alam ni Trillanes na si Pangulo, neutral yan. Laging sa tama yan. Diba? Tuloy. Sa lack of basis. Ibinasura naman ng DOJ ang graft at administrative charges laban kay Paildon noong... Siyempre, absuelto lahat yan. Maniwala kayo. Absuelto lahat yan. Oo. Digong? Diba? Naku, matalino yan cum laude yan si Trillanes. Oo. Naku. Sige, tuloy. 2017. Ayon naman kay 2017? Nabasura din. Ibinasura naman ng DOJ ang graft at administrative charges laban kay Paildon noong 2017. Ayon naman kay... Siyempre mga kababayan, basura yan. Ano ba na maaasahan nyo sa gobyerno ni Digong noon? Lahat yan hawak nila. Wala tayong magagawa. Kaya ngayon, alam nyo ba kung bakit nagkakaganyan si Digong? Kasi parang may nagsabi. Pinakiusap daw yan na kung maaari yung negosyo ituloy-tuloy lang. Hindi pinagbigyan. Nagalit si Digong. Putik na yan, Kita nyo?
Kaya yung mga naniniwala na ayaw ni Digong sa droga, pambobola lang yun. Putik na yan, oh. Ayaw, paulit-ulit namin sinasabi dito, binobola lang kayo ni Digong. Our beloved Boss Mike